Hello, what's up mga ka-red lights? Yan! Ngayon po ang tatalakayan naman natin ng kung bakit importante ang ganito kalawak na ranging. So yun mga ka-red lights, bakit nga ba ginusto natin magkamero ng ganito kalaking range area? Kasi sa napag-aralan ko is mas maganda ang paglaki ng manok kapag palawak yung kanilang ginagalawan simula bata pa lang sila. Alam niyo na kahit nakumuha ako ng gandang materials kung kani-kaninong mga sikat na breeders, is nasa sa akin pa rin yung huling alas kung paano ko sila huhubugin hanggang paglaki. Ito yung pinakang importanteng unang first step para makagawa ka ng warrior na matigas, malaking range. So, hindi pa nga ito kalakihan eh. Sa mga iba talagang hektar-hektar yung range nila. Pero dahil hindi naman tayo ganun kayaman, nag-uumpisa pa lang tayo. Okay na sa atin itong ganito kalaki naman. Nagkayagi naman tayo nung una sa mas maliit lang, 1/4 lang nito dati range ko. So ayun nga po, balik tayo. Una, ranging. Palawa, management mo. Kung paano yung mga vitamins na ibibigay mo. Siyempre hindi dapat yan basta bigay ka lang ng bigay. May tamang timing yan. May tamang kung may tamang oras, kumbaga sa pag-inom mo na sa tao sa gamot, may tamang oras yan. Hindi laging puro vitamins ang vitamins. Kailangan pinaplasing, pinupurga. Importante, liliguan nyo rin sila. Tapos lahat, basta kung gusto nyo, kung seryoso kayo sa pagiging breeder, dapat yan ang pagtuunan yung pansin simula sisiw pa lang hanggang paglaki. Kasi pag stag na yan, wala ka nang magagawa. Pag yan ay lumaki na bulok, wala ka nang magagawa dyan. Pero pag sisiw pa yan at tinutukan mo yan hanggang paglaki, sinisigurado ko sa inyo 101% maayos yung manok nyo. Basta hindi magkasakit yan simula bata, papalo talaga yan. Yung about sa materials naman, kaya kailangan mo ng magandang materials kasi kaya nga materials siya eh. Ano siya eh, kumbaga nasa kanya yung potential na magbibigay ng mga anak na quality. Yun ang importansya ng materials. Pero hindi yun basta nakukuha ng basta maganda materials mo, maganda ng mga anak mo, hindi. Nasa tamang pagpapalaki pa rin yan. Yung materials nga lang is kailangan nasa kanila yung mga katangian, kaya mahal yan eh. Siyempre alam ng breeder yan kung alin yung dapat gawing materials kasi kilala nga nila yan. Bawat breeder kilala nila ang mga manok nila. Yung mga kasabong Sunday na naman at nakagawa na naman tayo ng isang may learnings naman siguro itong vlog na ito. Yung po mga sinabi ko ay para sa akin lang ha. Hindi po ako nagbibideo ng mga ganito para magyabang. Ang gusto ko po sana ay ma-inspire yung mga kapwa ko backyard breeders na gusto rin magkameron ng malaking farm na ay pera sa manok. Basta sa iyo kung paano mo gagamitin ito. Kung huwag ka magsusugal. Isang pinakang payo ko lang. Ito lang pong isang payo ko sa mga backyard breeders na gusto mag-umpisa na mapalago yung sa inyong inumpisahan. Huwag ka magsusugal. Magbenta ka lang ng magbenta. Yun lang. Huwag mo nga halawaan ng kalokohan. Kung gusto natin yung malago sa buhay, huwag ka magsusugal. Magbenta lang tayo ng mga manok. Sa iba-ibang taong nakakausap mo, lahat yan may matututunan ka dyan kahit paano yan. Lagi may mapupulot ka dyan. Pitasin mo isa-isa yung mga bunga nilang natutunan, tapos ipunin mo sa'yo. Tapos yun, mabubuo mo na yung sarili mong ikaw na ang galing sa iba-ibang learnings ng tao para maging isang buo ka. Pwede ka na rin materials. Ayan po, update na lang ako every week kung ano nang ating resulta dito. So, paano mga ka-red lights, kita-kits na lang ulit tayo next week. Bye-bye!